Balak ng PCGG o ng Presidential Commission on Good Government na i-exhibit ang mga magagarang alahas ni dating unang ginang Imelda Marcos para makatulong sa turismo. Tanggap naman daw ng pamilya Marcos kung ilalagay sa museum ang jewelry collection. Pero ibang usapan na raw kung ipapa-auction ang mga ito. May report si Sherry Ann Torres. Hindi nga ba sumikat ang salitang Imeldific sa buong mundo nang mabunyag ang mahigit 7,000 koleksyon ng mga mamahaling sapatos ni dating unang ginang at ngayon Ilocos Norte Representative Imelda Marcos. Ang magagandang sapatos na ito nasa Marikina Museum na ngayon. Pero maliban sa Imelda shoes, marami ring jewelry collection ang dating unang ginang na nabawi na ng Presidential Commission on Good Government o PCGG. Kaya plano ng PCGG ngayon, ilagay sa museo at ipa-exhibit ang Imelda jewelries na mahigit 2 dekada nang nasa pag-iingat ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP. This plan to exhibit the Marcos jewelries came about last year when the Commission was celebrating its 25th anniversary. However, due to time constraints and certain issues which had to be thrashed out, we were not able to mount the exhibit. Sinulatan daw muna ng PCGG ang iba't ibang ahensya, gaya ng Department of Tourism at National Museum. Ipinaalam din daw ng komisyon ang planong Imelda Jewelries exhibit sa tanggapan ni Executive Secretary Paquito Ochoa. There was written communication. The Department of Tourism said that, or wrote that it fully supported the initiative, that it would be good for tourism, that it would be good in terms of reminding our citizenry regarding the lessons of the past. The National Museum also wrote to say that they were willing to help us in terms of technical and curatorial services. I-extend lang daw ng PCGG ang exhibit kung may matinding interes ang publiko sa Imelda Jewelries. 3 grupo ng mga alahas ang pinag-uusapan dito na gustong ipalagay sa isang exhibit ng PCGG. Ang una, yung Malacanang Collection na nakuha raw ng mga otoridad ilang minuto matapos yung 1986 People Power Revolt. Ang pangalawa, yung Hawaii Collection na sinasabi na nakuha naman kay dating unang ginang Imelda Marcos pagdating niya sa Hawaii mula sa Pilipinas. At ang pangatlo, ang Romeliotes Collection na nakumpiska naman ng Bureau of Customs mula sa isa sa kanyang mga tauhan o kaibigan. Sa 3 ito, ang pinaka-kontrobersyal ay ang Malacanang Collection dahil ito yung hanggang ngayon pending pa rin ang kaso sa Sandigan Bayan. Ang kaso raw ng Malacanang Collection ang rason kung bakit hindi rin nila maituloy ang pagpapa-exhibit sa Imelda Jewelry, sabi ni Gonzaga. Sa susunod na 2 buwan, pagdedesisyonan na raw ng PCGG kung isasama pa nila ito sa kanilang exhibit. Target ng PCGG mailagay sa museo ang Imelda Jewelry sa katapusan ng 2012 o simula ng 2013. Samantala, di raw nawawala ang opsyong ibenta ang Imelda Jewelries kalaunan na noong taong 2002 ay naglalaro na sa 8 hanggang 10 milyon dolyar ang kabuuang halaga. We are of course doing the exhibit with a mind to potentially disposing of the jewelry, potentially disposing. Sabi ni Tourism Secretary Ramon Jimenez, pag-aaralan pa lang niya ang kahalagahan at implikasyon na rin kung meron man ng paglalagay sa isang museo ng Imelda Jewelries. We will look at it and see whether it has, whether we agree that it has in fact, does in fact have touristic potential, no? And whether it is in fact the right, the kind of imagery we would like tourism to have. Kung ang PCGG prioridad ang exhibition ng Imelda Jewelries, ang DOT, is it one or included in the list of priorities of your administration? No, it is not today included in the list because I have only recently been made aware. Tanggap naman daw ng pamilya Marcos ang planong ilagay sa museo ang Imelda Jewelries. Maiiba lang daw ang usapan kung ipasusubasta o ipapa-auction ito ng pamahalaan. 2005 pa lang, binabalak na talaga ng gobyernong ibenta ang Imelda Jewelries. Pero madalas itong di natutuloy. Noong 2010, dumayo pa sa bansa ang gemologist mula sa international auction company na Christie's London, Sotheby's Hong Kong at mga opisyal ng Bonhams Auction House. Sherry Ann Torres, GMA News.